Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 28 July 2024. Bilisan na natin at tayo marami pang lakad today. Nagmamadali lang guys. Pakisabayan ako ng basa. Andito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 31. Itinulad ang Ehipto sa puno ng cedar. Ezekiel chapter 31 verse 1, Noong unang araw ng ikatlong buwan ng 11 taon ng aming pagkakabihag, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa hari ng Ehipto at sa kanyang mga tauhan, ano ba ang nakakatulad mo sa iyong kapangyarihan? Verse 3, ang katulad mo ay cedar sa Lebanon, mahiyabong ang sanga, malago ang dahon, ang taas mo'y walang katulad. Ang dulo ng iyong sanga ay abot sa ulap. Hala, grabe naman yun. Sobrang taas, guys. Verse 4, sagana ka sa dilig, may agos pa sa ilalim ng lupang kinatatayuan mo, ganon din sa bawat punong kahoy sa gubat. Verse 5, sa generation natin ngayon, mayroon pa kayang puno na yung sanga is abot sa ulap? Siguro yung mga high mountain, ganun. Yung, di ba marami nag-hiking tapos maraming puno dun sa mga bundok na yun. Baka yun ang sinasabi na may mga puno na ang dulo ng yung sanga ay abot sa ulap. Okay, ulitin ko yung Ezekiel chapter 31 verse 4. Sagana ka sa dilig, may agos pa sa ilalim ng lupang kinatatayuan mo, ganoon din sa bawat punong kahoy sa gubat. Verse 5, kaya ito ay tumaas ng higit sa lahat, ang mga sangay mayayabong at mayabong ang dahon sapagkat sagana nga sa tubig. Pero sa generation namin ngayon, Father God, nawa alisin niyo na po yung baha ngayon. Kasi kawawa naman yung mga magsasaka, nasisira yung pananim. Di ba yung bagyong Karina, guys? Grabe ang panansala sa mga pananim. Okay lang naman na may masagana sa tubig, pero huwag naman baha. Kasi, syempre. Verse 5, kaya ito ay tumaas na higit sa lahat ng mga sangay mayabong at mayabong ang dahon sapagkat sagana nga sa tubig. Generation kasi ito ni Ezekiel, guys. So, sa generation natin ngayon, kailan lang, dumapo sa atin yung bagyong Super Typhoon Karina. Kaya binaha tayo ng husto. So, yung mga pananim, sobra-sobra sa tubig. Na sobrahan ba kaya maraming nasisira. Verse 6, at doon ang mga ibay gumagawa ng pugad, sa ilalim nito'y nagluluwal ng anak ang mga hayop. At ang mga bansa ay sumisilong sa kanya. Verse 7, anong inam pagmasdan, ano ba yan? Ulitin. Ezekiel chapter 31 verse 7, anong inam pagmasdan ang maganda niyang kaanyuan. Marami ang sanga, mayayabong malalabay. Mga ugat nito ay abot sa masaganang bukal ng tubig. Verse 8, hindi ito mahihigtan kahit ng cedar sa hardin ng Diyos. Ni maipapari sa alinmang punong kahoy sa hardin ng Diyos. Verse 9, ito'y aking pinaganda, pinayabong ko ang mga sanga, kaya nananaghili sa kanya ang mga punong kahoy sa hardin ng Diyos sa Eden. Verse 10, kaya't sinasabi ng Panginoong Yahweh kung ano ang mangyayari sa punong kahoy na itong tumaas hanggang sa nakikipaghalikan sa mga ulap, ngunit habang tumataas nagiging palalo siya. Verse 11, kaya naman ipapasakop ko siya sa isang makapangyarihang bansa upang maranasan niya ang pahirap na marapat sa kanya. Verse 12, ibubuhol siya ng mararahas na bansa sa kaiiwan. Mga sanga nito ay bali-baling babagsak sa mga bundok, kapatagan at tubigan. Mag-aalisan ang mga taong sumisilong sa kanya. Verse 13, ang mga ibon ay hahapon sa puno na itong nakabuwal at ang mga hayop na ilap ay lalakad sa mga sanga nitong naghambalang. Verse 14, mangyayari ito upang kahit na ang punong kahoy na sagana sa dilig ay hindi na makataas hanggang sa ulap, silang lahat ay pababayaan kung mamatay tulad ng tao, sa gayon lahat ay makakaranas ng kamatayan sa walang
hanggang kaliliman. Guys, pakisabayan ako ng basa kasi pag ako nagmamadali, medyo nabubulol na tayo sa pagbabasa. So, mainam din yung kayo mismo ang nagbasa ng Biblia. Okay, andito tayo sa Ezekiel chapter 31 verse 15. Ipinapasabi nga ito ni Yahweh kapag naihulog na ito sa daigdig ng mga patay. Pababayaan ko siyang lumubog sa tubig sa ilalim ng lupa. Pipigilin ko ang agos ng mga tubig para hindi ito umagos sa ibabaw ng lupa dahil sa pagkamatay ng kahoy. Babalutin ko ng kadiliman ang bundok Libanon at malalanta ang mga kahoy doon. Verse 16. Ang mga bansay mayayanig sa lakas ng kanyang pagbagsak sa daigdig ng mga patay dahil dito masisiyahan ang mga kahoy sa walang hanggang kalaliman ang pinakapiling punong kahoy sa Eden at ang mga piling cedar ng Lebanon. Verse 17. Pare-pareho silang dadalhin sa daigdig ng mga patay para doon sila magsama-sama ng mga namatay na ano pat ang lahat ng sumilong sa kanya ay mga ngalat sa iba't ibang bansa. Ezekiel chapter 31 verse 18. Alin sa mga punong kahoy ng Eden ang maitulad sa karangalan at kapangyarihan? Ezekiel chapter 31 verse 18 guys. Ito na yung last verse ng Ezekiel chapter 31. Alin sa mga punong kahoy ng Eden ang maitutulad sa karangalan at kapangyarihan nito, gayon man ihulog siya sa walang hanggang kalaliman kasama ng mga punong kahoy ng Eden. Isasama siya sa mga napatay sa digmaan. Ang kahoy na ito ay ang Paraon at ang kanyang mga tauhan. So, inihalin tulad pala yung si King Paraon sa punong kahoy na ano. Tingnan natin yung chapter 32 kung kaya kong basahin pa. Nagmamadali kasi ako eh. Okay, kaya pa. 5 minutes. Bigyan niyo ako 5 minutes. Itinulad sa buhaya ang Paraon. Ezekiel chapter 32 verse 1. Noong unang araw ng ikalabindalawang buwan ng ikalabindalawang taon ng pagkakabihag sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, Ezekiel, anak ng tao, managhoy ka para sa hari ng Ehipto. Sabihin mo, ikaw ay batang-batang leon sa gitna ng maraming bansa. Tulad ka ng buhaya sa mga batis ng ilog Nilo. Binubalabog mo ang tubig at pinarurumi ng iyong mga paa. Verse 3, kapag natipon na ang mga bansa, pahagisan kita ng lambat at ipapaahon sa katihan. Verse 4, ihahagis ka sa gitna ng parang, pababayaan kong kainin ka ng mga ibon at hayop. Verse 5, ang iyong mga laman ay ikakalat sa kabundukan, ang mga libis ay mapupuno ng iyong bangkay. Verse 6, ang lupaing kabundukan at mga batis ay matitigmak ng iyong dugo. Verse 7, sa pagpapaalis ko sa iyo, tatakpan ko ang kalangitan, tatakpan ko ang makapal na ulap, ang mga bituin, gayon din ang araw at ang buwan ay hindi na magliliwanag. Verse 8, ang lahat ng tanglaw sa kalangitan ay pawang matatakpan. Sa lupain na may mag-ahari ang matinding kadiliman. Verse 9, maraming bansa ang maggugulo kapag naipamalita kung ikaw ay winasak ng mga bansang hindi mo kilala. Verse 10, maraming tao ang mamamangha sa nangyari sa iyo. Manginginig ang mga hari kapag iwinawasiwas ko sa harapan nila ang aking tabak. Ang lahat ay manginginig sa takot kapag nakita nilang ikaw ay aking ibinagsak. Verse 11, ipinapasabi ng Panginoong Yahweh sa hari ng Ehipto, lulusobin ka ng hari ng Babylonia. Verse 12, ang mga mamamayan mo ay ipapatay ko sa mga kawal ng malulupit na bansa. Lilipulin nila ang iyong mamamayan at sisirain ang mga bagay na ipinagmamalaki mo. Verse 13, papatayin ko ang lahat ng hayop mo sa baybay tubig upang wala nang bumulabog dito. Verse 14, sa gayon ay lilinaw ang mga tubig nito at aagos na ito ng payapa. Verse 15, kapag ikaw ay ganap ko nang nawasak at napatay ko na ang lahat ng iyong mamamayan, makikilala mong ako si Yahweh. Father God, kailangan ba talagang may mamatay bago ka makilala? Verse 15, kapag ikaw ay ganap, ulitin ko lang ha, verse 15, kapag ikaw ay ganap ko nang nawasak at napatay ko na ang lahat ng iyong mamamayan, makikilala mo ako si Yahweh. Verse 16, ang babalang ito ay magiging awit ng panaghoy.
ito ng kababaihan para sa buong Ehipto. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ang daigdig ng mga patay, Ezekiel chapter 32 verse 17. Noong 15 araw ng unang buwan ng 12 taon ng pagkabihag sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 18, Ezekiel, anak ng tao, tanghisan mo ang mga mamamayan ng Ehipto kasama ng mga bansang makapangyarihan. Ihagis mo sila sa walang hanggang kalaliman upang masama sa mga naroon na. Verse 19, sabihin mo sa kanila, hindi kayo nakahihigit sa iba. Ihulog din kayo sa walang hanggang kalaliman kasama ng mga makasalanan. Verse 20, mamamatay ang mga Ehipsyo tulad ng mga namatay sa digmaan, handa na ang tabak na papatay sa kanila. Verse 21, sila ay buong galak na tatanggapin sa daigdig ng mga patay ng mga bayaning Ehipsyo at lahat ng nakipaglaban sa panig ng Ehipto. Sabihin nila, narito na ang makasalanang kawal na napatay sa labanan, mamamahinga na rin tulad natin. Verse 22, naroon ang Assyria na papaligiran ng mga libingan ng kanyang mga tauhan na pawang namatay sa digmaan. Verse 23, ang puntod niya ay naroon sa kaloob-looban ng walang hanggang kalaliman na papaligiran ng kanyang mga kawal na napatay sa labanan. Naghasik sila ng takot sa daigdig noong sila ay nabubuhay pa. So, kaya nga lagi ko sinasabi, ayaw ko ng second life eh. Tingnan mo guys, nasa ano na sila, pinakailaliman na. Okay, verse 24. Naroon ang ilang na napaligiran ng kanyang mga kasamahan na pawang namatay sa digmaan. Dati kinatatakutan sila sa daigdig, ngunit ngayon sila ay nasa kayahiyang kalagayan sa walang hanggang kalaliman kasama ng mga nauna na naroon. Verse 25, si kasama ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan na papaligiran ng puntod ang kanyang mga tauhan. Naghasik sila ng takot sa ibabaw ng daigdig at ngayon inilalagay sila sa kahiyahiyang kalagayan sa walang hanggang kalaliman kasama ng iba pang napatay sa digmaan. Verse 26, naroon ang Meshek at Tubal na napapaligiran ng kanilang mga tauhang hindi tuli na pawang napatay sa digmaan sapagkat nagpunla sila ng takot sa ibabaw ng daigdig. Verse 27, hindi sila pinarangalan tulad ng mga bayaning nauna sa kanila sa daigdig ng mga patay. Ang mga bayaning iyon ay inilibing na suot ang kanilang kagayakang pandigma at nasa ulunan ang tabak. Sila ay kinatakutan noong nabubuhay. Verse 28, gayon na mamamatay ang mga Ehipsyo kasama ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Verse 29, naroon ang Edom, ang mga hari nito at mga pinuno sa kabila ng kanilang tinaglay na kapangyarihan. Naroon sila ngayon sa walang hanggang kalaliman kasama ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Verse 30, naroon ang mga pinunong taga-Hilaga at lahat ng taga-Sidon. Nilagay rin sila sa kahiyan dahil sa takot na inihasik nila bunga ng kanilang kapangyarihan. Kasama sila sa walang hanggang kalaliman ng mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Ezekiel chapter 32 verse 31. Kapag nakita sila ng Faraon, makadarama siya ng kasiyahan pagkat siya man at ang kanyang buong hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak. Ezekiel chapter 32 verse 32, hinayaan ko ang hari ng Ehipto na magpunla ng sindak sa mga buhay, ngunit mamamatay din siya at ang lahat niyang kawal at masasama sa mga hindi tuli na napatay sa digmaan. Ang Panginoong Yahweh ang nagsabi nito. Guys, bukas na itong chapter 33. Bye everyone. God bless.